I went out, naglasing ako, ganyan, because I was so heartbroken, you know. I started going to all the Bible studies of my sister. And that's where my life changed. Kung you empty yourself of your pride, your ganyan, you know, talagang gagamitin at gagamitin ka ni Lord. So I learned, I had to memorize yung Bible. At ang Panginoon, di ba? He will provide for all your needs sa lahat. You cannot outgive God and you cannot question whatever happens in your life kasi lahat na may purpose. Amen. Nakikita natin lahat nangyayari. Trained ka, simula ng bata ka, yung kay papa mo, ikaw yung, imbis na si Maricel, ikaw ang ilagay, pero kaya mo, lahat ginagawa mo, tapos nag-aaral ka, nag-business ka, hanggang sa nag-arte. Ang dami mong ginagawa. Hanggang dito sa wife ka na, nurse ka, lahat, mommy ka, ganyan. Napaka-strong. Hindi ka napapagod? Napapagod din. So pag napapagod ka, Napapagod. No, you have to learn to say no. Si Lord gave me good people. Yung mga magagaling na mga manager or empleyado, magagaling na tao na yung you surround yourself with good people. Remember si Moses? Remember? Okay, 'Di ba? Surround yourself with plenty of able stewards, able managers na you cannot control everything. Allow people to make mistakes. And when you have good people, when you surround yourself with good people and train them, meron kang team. So, hindi ikaw lahat ang gumagawa. Pero siyempre, ikaw pa rin ang nagde-decide dyan. Tapos ikaw pa rin yung nagsasabi kung anong gagawin. Tanong mo sa lahat ng mga partners ko, hindi na ako nagsistress. You know what? That'll happen. Hindi na. I've learned to let go. You have to learn to let go. Okay. And let God. Amen. Even with my children, yung sa mga parents na nandyan na nakikinig. Pag 18 na sila, you have to learn to let go. You know, kay Gary, lagi ka naka-focus, andyan ka. What about your children? Well, they're adults already. When they became, when they were, we were always abroad. So, dun ako nagkulang. Kasi, si Kiana, for example, di niya naiintindihan kung bakit lagi akong wala. I'm always with Gary everywhere he goes. Kasi nga, ako yung nurse. So, binibigyan mo rin ng break yung sarili mo. Yeah, I have to. Pero, as a mother, I would tell parents there. Sige, bigyan mo nga kami ng... Diba, train your child in the way they should go, diba? Yes. Ang sa akin is, non-negotiable ang word of God. Non-negotiable. Paano mo ginagawa yan? Ibig sabihin, no, when they were young, they would be, Gary and I, we would read Bible stories and there are Bible devotionals, yung daily devotionals, si Gab, Paulo, ganyan. Sunday school. Maganda yun sa Christian churches, may Sunday school. Tapos doon they learn the word. Pero without the word of God, mahihirapan ang mga anak ninyo. You know, it's so difficult to, because in this world today, what is truth? This person's truth is not my truth. Pwede ba yun? What's the meaning of the word true? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Napakaklaro nun. Ibig sabihin, and there are people who say, no, there are many ways to go to God. I don't believe that because the word says that. So what is the truth? For me, Jesus is the truth. And people may not accept that. So for me, I pray that they learn to love Jesus and to see He died for you. He died for you that you may have the forgiveness of sins. Kaya tingnan mo, si David, nag-adultery, na ganito, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba, namatay yung kanyang anak, diba? Yes. Pero, he had forgiveness from the Lord when he repented.
So, hindi pwedeng ganun-ganun lang, mafo-forgive ka. Hindi. Kailangan alamin mo na nagkasala ka. At mag-sorry ka kay Lord. Kita mo si Paul, di ba? Pinapapatay niya sina Stephen, pinapapatay niya yung mga Kristiyano. O anong nangyari? Siya yung naging greatest evangelist. Pag nakita mo nga lahat di ba? Di ba si Abraham nagsisinungaling? Pero siya yung pinakamagaling. Si Moses, pinapatay niya yung Egyptian, di ba? O anong nangyari? He became the guy who opened the Red Sea. The Lord opened the Red Sea for him. Ang daming mga sinners, sinful, but when repentance, pag nag-sorry ka sa Panginoon, kahit na yung thief on the cross, siguro he was evil all his life, he was a thief, kaya nga siya papatayin sa krus Pero, just his, Lord, remember me when you enter into your kingdom. Nag-surrender siya sa Panginoong Jesus. Ano nangyari? From this day on, you will be with me in paradise. So for if he was 40 years old, for 40 years, he was a sinner. 30 minutes before he dies, that is the grasya ng Panginoon. That is the last great, minute, hindi siya titigil, Kinukulit that niya is tayo. the grace of God. Ikaw ba nagkakasala ka pa? Always. Always. Ano yung parang Moses na kasalanan mo o parang minsan inaaway ko si Gary. Minsan inaaway ko si sa Gary. kadahilan ng Wala. Si Gary kasi artist. Siguro I think husbands and wives talaga. Kaya dapat one has to submit. You know what I mean? Kasi kaya ang daming divorce. In the States nga, di ba, half divorce. 50%, di ba? Or baka more pa. Pag ikaw nasasaktan, anong ginagawa mo? Pag may taong nakasakit sa'yo? Turn the other cheek. Minsan umiiyak lang ako. Nagsusumbong ako kay Lord. Okay. Paano ka magsumbong? Sabi ko, Lord, alam niyo naman yung ano ko yung puso ko Ito yung gusto ko Ito yung motivation ko ganito. Bakit nila ako ina-accuse ng ganito? So nagsusumbong ako kay Lord. Pinapag-pray ko. Siyempre, you have to pray for these people. Tsaka I make lists. Okay. Kunyari, I'll write this list. Lahat ng mayors na kilala ko. Nasusulat ko niyan, Lord, I pray. Pinapag-pray ko yung mga ganyan or yung mga gusto ko na mapunta kay Lord. Nagsusulat ako. Tapos pinapag-pray ko. Tsaka sa bahay ko, puro frames. Pictures naman. Pictures. Pinapag-pray ko yung mga tao doon. Pero yung mga they hurt me. I try to pray for them. Bakit importante sa'yo ma-share ng good news yung mga kasama mo, yung ibang tao, tulad ko? I'm a person who loves a I lot. can attest to that. I'm a person who loves a lot of people, and I don't care if you're the maid or, I don't care. I love people. And Jesus said diba, before He left, sabi ng Panginoon, to share the gospel. Yes. Diba? Go and preach the gospel to all. The Great Commission. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Casting out demons, healing all diseases. We were asked by the Lord. We were commanded to share. So I am following and obeying the Word of God when I do that. And I wouldn't want them to experience hell. Naturally, you don't want anybody to experience hell. So always I remind Gary, in your repertoire, don't forget, always have something that will inspire people, ganyan. Because I always believe that in any opportunity, try to find ways and means to share the word. At saka ang sarap sa feeling, pagka alam mong nasusunod mo yung Panginoon. Diba? Yeah. Kung merong isang dito sa atin, merong nanonood sa audience natin na parang may mga challenges, isang babae na mga kababaihan na maraming challenges sa buhay nila na pinagdadaanan. Ano yung pwede mong sa kanila? I-advise or bigay na tips sa kanila? Unang-una, kailangan alamin mo ang posisyon mo sa Panginoong Jesus. Are you saved? Nasurrender mo na ba yung buhay mo sa Panginoon? Yun ang unang step. Pangalawang step, dapat alamin mo yung Word of God. Kasi iba ang turo ng world. Iba ang turo ng Word. So, dapat makipagtipunan kayo sa may community ka of believers na makakatulong sa'yo. Reading the Word of God.
has really enhanced my life. If you have this feeling of you're alone in this world, always remember, in Christ you are never alone. Never. He will never leave you nor forsake you. Always. Remember this, when Peter was walking on the water, naglalakad siya sa tubig habang nakatingin sa Panginoon. Nung tiningnan niya ang waves, ang winds, yung ulan, he started to sing. Do not look at your brother, your wife, your husband. Do not look at your problems. You look at Jesus. And alam mo, magmimilagro sa buhay mo. You will walk on water. Hallelujah. As a mother, ano yung pwede mong bigay? Kahit 3 tips lang, paano mapalaki ng maayos yung mga anak nila. Lalo na syempre, itong panahon na to, di ba, iba na yung mga kabataan. Huwag masyadong prescriptive. Do not always criticize what they're doing because you will never know, hindi mo malalaman ang gift ng isang tao. Hanggang, sometimes kasi, at the age of 45, dun lang lalabas eh. Hindi ba? Hindi mo malalaman ang gift ng anak mo. So, be supportive, be prayerful, pray with your children, read the Word of God to them. Yun ang pinaka-importante sa buhay ko, Word of God, yan talaga. And also, learn to appreciate them and pat them on the back. Do not criticize right away. Make sure they go to school. Hindi pwede silang out-of-school youth. Hindi pwede. At least try to make them go to school. Do not force them to go to college if they are not prepared. Yun ang nangyayari. Kasi tingnan mo si Gary, hindi naman nag-finish ng college si Gary, but he wrote already 100 songs or I don't know how many songs. Mm-hmm. And he is where he is today. Because there are some who are good for all the way to college, masters, ganyan. But do not pressure your children. Sinasabi lagi ito ni Gary, never make a permanent solution to a temporary problem. Amen. So for those people for the kids who are watching, always remember that if God is with you, who can be against you? Amen. And whatever problem you have, greater is He who is in you, the Lord, than he that is in the world, which is the devil. Don't listen to the devil, listen to Gary V songs. Amen. Truthfully, ang sa akin is Word of God. That is my advice to just keep on reading the Word. Yun ang foundation. Yeah, yan ang Mas sa mga pinaka-foundation. housewives pa, sa mga wives, yun din na maipapayo o. Kanina may sinabi ka na mga dalawa Ano yung pwede mo pang tips sa kanila para, syempre, napaka-talented ni Gary V. Talagang magaling, lahat, napaka-mabuti. At the same time, syempre, naka-Lord pa. Pero I believe, ang laki ng parte mo. Kung nasaan man si Gary V ngayon, na pwesto niya, big part of it. Ikaw kasi yun. Ang importante is, like I said earlier, di ba? When I see Gary singing and bringing millions of lives to Christ or inspiring so many, isipin ko yung position ko. So, during those times that sometimes you wanna give up, sabi ko nga, di ba, gusto mo nang maghiwalay, ganyan. Minsan sasabihin sa'yo ng pastor, may testimony ka, may purpose si Lord, at may purpose ka sa buhay ng asawa mo. Never take that away from your purpose. Ilagay mo yan sa puso at utak mo na may purpose ka sa buhay ng asawa mo. So, sa mga kababaihan, you can make him or break him. Ang laking parte ng mga asawang babae. Remember, we're one Yes. Di ba? Pero, ito, di ba rib tayo, tinanggal sa rib ng lalaki? Mm-hmm. Pero mga asawa dyan, wives, prime rib tayo. Di ba? Prime rib eye, prime rib tayo. So, since we are very important in the lives of our husbands, we are supposed to be their helpmates, Pag inis kayo, call your friends. Okay. Don't pour it out on your husband. Oh. Call somebody. And this is what I do. Minsan nag-aaway kami ni Gary, text. Hindi ko sinasend. Kung galit ako, nilalagay ko sa notes ko. Tapos, sorry Lord, delete. So, nire-release mo na lang. Nire-release ko. Sometimes I just write it and then I say, this is so bad. I shouldn't send this to Gary. I'm so sorry, Lord. Ganyan, and then I just delete it. Hallelujah.
Sa mga wives, ha? Yan Do ang not pinaka- fight in text. Ay, lalo na, iba ang tono. Iba, pagka, Oo, there's no emotion di ba? hindi, pagka naiinis ka, ikaw ang nagbabasa, parang inis din yung pagkabasa Meron mo. akong tip sa mga wives. Ano pa? Please. Kung inis na inis kayo sa husband mo, Mm. tapos ite-text mo yan, pero parang sorry ka, tapos isusulat mo sa text, Mm-mm. wag, Mm-mm. mag-record ka. So, yun lang ang mga tips ko. Tsaka yung sa parents, bring out the best in your children. But, if possible, kung gusto niya maging drummer, give him lessons. Kung kaya niyo naman, wag niyong kaagad. Wag niyong Putulin ka. wag niyong putulin yung gusto niyong Wag gawin. pagbawalan, Wag pagbawalan. Kasi, you never quite know na baka yun yung magiging pinakamagaling na drummer sa Pilipinas or hindi mo alam yun di ba? So, never stop them from what they want to do. Let them pursue their dreams, Okay. But education is so important because it's here, you know it, napaka-importante yun, but do not force them. Kitang-kita ko talaga sa'yo, parang isang babae napaka-selfless. Parang wala, ang iniisip mo lang, iba palagi, iba-iba. Well, yes. Hindi mo iniisip sarili mo. Pag nag-iisip ka tungkol sa sarili mo, ano yun? I look at our life as a journey, 'di ba? So ito parang lang to boarding gates lang tayo. Ang tao kasi naturals, di ba? Yeah. Ang destination natin is heaven, 'di ba? Okay. Yun ang for me. Oo. So I always think, never mind when I'm in heaven, I know God will honor me. So I always think that what I do, kasi minsan nakakaiyak talaga. Somebody told me the other day, Angeli, but what about the payback? What about people being grateful for what you do for them? I said, I always think of my accountant in heaven. So marami akong credits, and I think that God will be the one to honor me. Yes. So I always think that what I don't receive in honor from others, God will give it to me Sinabi din sa in Bible heaven. yan, di ba? Yeah. Si Lord na magbabayad sa'yo. Yeah. Mm-mm. So I've learned that may accountant ako sa heaven. God's economics, Oo, di ba? oo. God's, Of course, you don't do that naman para doon. Pero, yeah, si but God you kasi know, rewarding siya eh. yeah. But what I'm saying is, whatever comfort I want, mm-mm. because sometimes I really struggle. I really suffer with, and I just think, never mind, when I get to heaven, I know that God will honor me. Oo. And He'll comfort me, and maybe I'll ask Him some questions, like, why naman did you allow me to go through this? Or, because it's really a hard life, It's not an easy life being the wife of Gary Valenciano. Napakahirap. Napakahirap. Kaya siguro ikaw nilagay niya dyan, ano? Oh, please pray para dun sa mga wives and mothers na nanonood. Na, syempre, lahat yan tinitingala ka, di ba? Na maging maayos din yung family nila, yung mga anak nila. Ikaw, meron kang authority to pray for them. Sa lahat ng mga mothers, mga grandmothers, sisters, lahat ng mga women na nanonood, I'd like to pray with you. Let's bow our heads. Panginoon, Jesus, nagpapasalamat po kami sa episode na to. Salamat kay Ami. Bless her exceedingly abundantly. Oh, thank you. Just as I pray, Lord God, salamat ako sa lahat ng nanood ng episode na to. Panginoon, please bless them. Cover them with your precious blood. Panginoon, bigyan niyo po sila ng karunungan, ng wisdom, discernment, ng good health, at lahat ng kailangan nilang mga magagandang asal and traits na makakatulong for them to be the best wives, best mothers, children, daughters, sisters that they can ever possibly be. Panginoon, alam ko po na medyo magulo ang mundo ngayon, magulo ang Pilipinas, maraming confusion. Klaruhin niyo po ang kanilang mga utak, mga puso nila. We're already saying, Panginoon, alam po namin na namatay po kayo sa krus para sa amin. Alam ko po, Lord, na lahat kami, naniniwala kami, Panginoon, na kayo po ay isang forgiving
Father, isang forgiving God na, Lord, na lahat ng mga kasalanan namin, Lord, na as we confess them to you, you will forgive us. Yes. Because, Lord, namatay nga kayo sa krus. So, Panginoon, we surrender. Ipinagkakaloob po namin ang buhay namin sa inyo. At alam po namin na, Panginoon, there is no better place that we could be in except, Panginoon, sa inyong palad, Panginoon, in the palm of your hands, Lord God. So, Father, thank you. We praise you. I speak long life and blessing, favor and grace to everyone who is watching today. Yes. In Jesus' name we pray. Amen.